Alam mo, kung ganyan ng ano, mas maganda pa, mas less project, pero mas ginagawa. Kaysa kadami-dami yung project, puro 5%, 10%. Ano yan? Di walang impact yan sa tao. Ano bang kulukuhan yun? Grabe. Meron Na- tayo. Nanggigil si Madam. Anong bang kalukuhan yan? Maghirap siguro maging lola ito. Maging nanay ito si Madam Cynthia, Ano no? impact yan sa tao? Oh, Madami-daming project mo, wala nang kayo nagagawa. oh. Tumayo na, oh. Ginagawa yan. Oh. Kunti. Oh, tala. Ang lupit na ito. Panorin niyo. Tuwan-tuwa ako na ano ko. Kasi alam mo kung bakit? Totoo naman. Mula nung nawala si Yusek Benny dyan, antipoda dyan sa NIA, naku po, ang lupit ng korupsyon dyan. Alam mo dyan sa NIA na yan, National Irrigation Administration, ha? Sindikato mga korap dyan. Sindikato yan. Kaya nga nung gustong magkaroon ng pagbabago ni Yusek Benny Antiporda dyan, siya pa ang pinagtulungan. Pinagalitan lang niya. Siya pa ang tinanggal ng ombudsman. Siya pa ang hindi naman tinanggal. Siya pa yung talagang, di ba kasi kinasuhan niya yung mga korap dyan sa loob. Yung mga sindikatong korap dyan, kinasuhan niya, binaligtad siya. Disrespectful daw yung ginawa, yung pinahiya during the speech ni Yusek Benny, ganun katindi dyan. Mga walang niya, mga sindikato, tao dyan sa NIA. O, kaya nasa bongga, you deserve it. Natotoo lang niya, puro kayo, nako. Alam mo, kung ganyan ng ano, mas maganda pa, mas less project, pero mas Ayan na. ginagawa. Kaysa kadami-dami yung project, puro 5%, 10%. Ano yan? Di walang impact yan sa tao. Ano bang kulukuhan yun? Ano yung kalukuhan yan? Meron, Go, Senator! meron tayo. Grabe, binagsak pa pati yung salamin. Nakakita niyo yun? Oh, kita Meron niyo na tayo. binagsak salamin. Oh, bahala ka sa buhay niyo. Bahala kayo. Anong impact yan sa tao? Oh, ha? Daming project. Wala nang mikropono, boses ko na lang. Sabi ni Senator Cynthia, ang tigas ang ulo niyo, ha? O sige, sisigawan ko na lang kayo. Wala nang kayo nagagawa. Ba't yung ginagawa yan? Kunti, listahan lang yan. Kuntian nyo na lang ang project na gawin nyo. Ayun lang nakakita ng ganyan. Nasaan ang DBM? Tawagin mo yung DBM. Kasi alam mo, tama yung sinasabi ni dito eh. Senator Villar, Cynthia Villar. Alam mo kung bakit? Ganyan ang ginagawa ng mga project dyan. Sisimulan. Para may makuha lang doon sa bidding. Siyempre, may award na ng construct. Po, grabe dyan. Grabe. Alam nyo, grabe ang korap ng mga ahensya ng gobyerno natin. May mananalo sa bidding, i-award. Tapos pag nakuha na yung budget, ititigil na. Kaya nga pansinin nyo, ang dami nilang project. Ha? Isipin nyo, ang dami. 5% lang, natapos 10% lang. Bakit tumitigil? Nakuha na yung budget eh. Ganito ba dapat? Tapos tama, sabi ni Dion. Tapos biglang hihingi ng pang-maintenance na hindi naman natapos yung i-maintain ng isang bagay na hindi natapos. Saan ka nakakita ng ganon, di ba? Mga animal lang eh. Di ba dapat mas konting project pero mas ginagawa kaysa kadami-daming project, puro simula. Yes, ma'am. May matatag. Wala namang mangyayari dyan. Ano ba mga koto? Ma'am, ang ginagawa kasi nila, Wala na. Bahala kayo sa sarili nyo. Grabe yung walkout niya talaga, no? Walkout lakad, tas babalik, ano? Yung una,
napansin ko sa inyo, puro kayo feasibility study. Ba't kayo mag-feasibility study? Wala nga kayong pera. Gawin nyo na lang. Yung pala, ganito rin kayo, oh. Katakot-takot ang project, walang natatapos, puro 10%. Hindi, pero alam mo, dapat ano yun yan, ha? Talagang punayin yan. Mantakin mo magkano, hindi nga milyon, bilyon ang inaabot niya mga project na yan, tapos hindi natatapos, laging 5%, 10% lang, tapos hihingi ng maintenance. Ang tindi ng corruption dyan. Ang corruption dyan, dinaig pa yung mga scammer na mga vlogger. Bakit? Legal yan eh. Legal corruption na nangyayari dyan. Sanction. By whom? Tanong nyo sa pinaka-head nila kung sino nang sanction nun. Kasi kung ikaw yung head, ikaw yung administrator, di ba? Kita mong 5%, 10% lang natatapos. Bakit ka lilipat sa ibang proyekto? Tapos hingi na naman ng additional budget. Di ba? Sana talagang punahin ito silipin ito ng gobyerno. Tuloy, Madam Cynthia, sige lang, banatan ng banat. Ano ba yan? Lukuhan ba yan? Di puro salita lang yan, walang ginagawa. Kaya pala ganito agriculture natin. Pinaka-brown pa siya. Hindi. Nakita mo ba yung listahan nila na ang dami-dami nila ng project, puro 10%? Bakit tayo gagawa ng 10% na project? Di kahit kontian natin ang project pero matapos natin, di ba? Ano ba yung policy nyo dito? Sabi hindi nyo daw sila nire-releasean. Actually, Madam Chair, nire-releasean po namin sila, kasama po sila sa mga agencies or GOCCs na comprehensively released po yung budget nila. Ng budget dito. Yun, kung Nai-release bakit ganito to? 2018, puro 10%, 5%, 5 years ago. yung implementation po kasi nasa sa kanila po yun. Kaya nga po, ang evaluation namin, tinitignan po namin yung utilization rate nila. And tinitignan din po namin kung So, wala silang natatapos, puro sila simula. Pumapayag kayo ng ganyan. Ba't hindi nyo papatagal ang niya pag ganyan? Ako magmamanage, tapos puro 10% to, 2018, after 5 years, patatanggal ko sila. Bali, wala sila. Wala pala silang natatapos eh. Madam Chair, ganito po kasi yan. Like, yung releases nila yearly, nai-spend naman ng NIA. Kaya lang, for example, yung isang project ay 900 million. I will ask her. Mag-release sila. 200, Huwag ka na 2018, magpalusot! 10%, 5% ang accomplishment to 2018. That was 5 years ago. At nire-reason nila, hindi nyo nire-release. Kaya daw hindi nila nagagawa. Kaya tinatanong ko sa inyo, meron bang ganon na in-identify mo for the year, hindi mo kayang i-release? Hindi ba kaya mo in-identify, ganun lang? Kasi yun lang ang kaya mong i-release. Ba't nila inire-reason na hindi nyo nire-release? Totoo ba yun? Nagpasahan na. Madam Chair, nire-release po namin agad yung Oy, sino sinungaling sa inyo? May isang sinungaling sa inyo. Sabi ng NIA, hindi nyo daw nire-release. Sabi ng DBM itong babaeng nasa dito sa malapit eh. Oh. Sinungaling. Actually, ang release nga po namin, SARO at saka NCA na starting 2020. So, meron na po silang pang-obligate, meaning pwede na po nilang ikontrata yun, i-implement nila. Maaari pong yung 2018, ang nai-release lang namin ay SARO, na obligate na po nila yung payment, ano po siya kasi progress billing. Pero starting 2020 po kasi kung ano yung kanilang budget, inire-release na po namin yun ng buo. Ma'am, for example po, itong FY 2024, ang release nila is 100 million. Ang cost ng project is 900 million. Nakakatawa. Naiinis ako. So, well, yung release nila, totoong nagre-release sila, ma'am, pero hindi the whole project, ma'am. Ako, common sense, hindi ilalagay sa budget nyo nang walang pera. Kaya nga nililimit ang budget nyo, yun lang ang kaya. Oh. Tapos sasabihin nyo sa akin hindi kayo nire-releasean kaya hindi nyo nagagawa.
Nire-release lang but not the full amount. 5 years, 10%? Bakit mo pa in-identify? Ang intindi ko po dun sa table po nila, yung total budget ng irrigation facility is 900 million. Every year po, nagre-release, progress billing nga yung sinasabi nga ni with DBM, nagre-release ng 100, for example. Doon sa 100 po na nirelease ng year na yon, na-accomplish naman nila 100%. Pero as you... 2018 10%, 5% ang na-accomplish, 5 years, 5%. Ano Hindi ba ko yun? makala ko 100%. Akala ko ba ano, sabi niya doon sa kasama niya, akala ko ba 100%? Kasi ang pinupunto dito ni Senator Cynthia, kasi ang palusot nila, yung nire-release ng DBM, 100 million lang. Di ba? O, since 900 million yon, yung project. So, sinasabi ni Cynthia dito, sandali, akala ko nagsimula ng 2018. So, 2018, dapat may 100. 19, 100. 5 years na may 100. Ibig sabihin, 500 million na na-release. Tama, mali. Simple mathematic eh. Ang tanong, bakit 500 na million na na-release out of the 900 million, supposedly half na yun. Bakit 5% pa lang natapos? Sabi nito isa, bakit pa? Nagtaka siya ngayon. Madam Chair. Ang pino-question, Hindi, pero 2018, 2018 daw kasi. 5%. Yung nirelease na Paano mo na sinabi na gano'n? 2018, Ito, 2018 to 2025, Madam Chair. Madam Chair. Ako, sinusuma ko lang, 2018 yung project. Ang accomplishment mo, 10%, meron pang 1%, may 6%, 2018, may 4%, may 1.9%. Ano ba yan? Bakit pa in-identify yan? Madam Chair, yung Sino may kasalanan, DBM o kayo? Yun ang tanong. Kaya nagalit tuloy. Alam mo, sinasabi na natin paulit-ulit yan, noon pa eh. Ha? Kasi kung sana iniretain nyo si Benny Antiporta dyan, ako, sigurado ako. Kasi yung mama na yun, napakagaling nun. Tsaka galit yun sa korupsyon. Talagang dapat may matapos. Hindi pa pwedeng walang matapos. Ganun yun. Tao na yun. Bata ni PRRD yun eh. Bata yun talaga ni ano eh. Kaya nga nung natuwa ako, kasi alam niyo kung bakit. Ito yang niya na yan, kahit itanong nyo nung mga panahon, basta noon, hindi ko na lang babangitin kung sinong Pangulong Dilaw, yan ang talagang hut-hutan ng pera. Kasi maraming project dyan eh. Maraming project dyan. Maraming ano dyan, mga himala na nangyayari dyan. Kaya natuwa ako nung isa sa na-point ni Pangulong Marcos, si Yusek Benny bilang NIA, dyan sa NIA bilang administrator. Tapos, hanggang pinagtulungan siya ng mga sindikato dyan. Di ba, na-discuss na natin dito yon, pinagtulungan ng mga sindikato. Alam mo, sigurado ako, pag siya pang na-retain dyan, wala ka maririnig na ganito. Kasi yun, haharap mismo yung talagang marami hong magagawa yun. Bata ni PRRD yun eh. Napakagaling na mama nun. Ha? Kaya nga, nun sa di ba? Napansin ninyo, nung panahon ng Dolomite, siya ang sumasagot eh. Siya ang dati doon sa DNR eh. Kita nyo, accomplish ang DNR. Di ba? Na-accomplish yung Dolomite nun. Sabi ko sa inyo eh. Tinanggal nyo kasi yung matino. Kinampihan nyo yung yung mga sindikato dyan. Wala na. Tingnan nyo. Yan lang ang totoo dyan eh.